mga Hudiyo karon dili ko na sila mudawat ni Kristo. Kay tawo ra ilang lantaw. But with that vision, no? Pagkalamian na, no? Naanay acceptance kay mulabanan naman niya. Ay dino sa motive niya sa Prime Minister, pero nalipay ko nga ang Dios naagoy pabor para kang Netanyahu kay ang mga Christian iya mang labanan. Okay? So, kita usab mo ni atong pangutana karon. In God, no? Giving us vision, naghatag pananaw na to nga mo expand ta, no? Mo multiply ta, mo grow ta para sa pag-abot ni Kristo. Ang question diha, sa question diha, ate, dili mairog akong kuan ate. Nilapaw. Ano? Unsaon man sa mga Kristiyanos or mga disipulo kong Kristo magpuyo nining kalibutan na samtang kita magulat sa umalabot nga gingharian sa Dios. No? Unsaon na to pagkinabuhi nga kita nagpaabot sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Munay ato karon nga tumong sa pagtuon sa Lucas 12 gikan sa bersikulo 35 hangtod sa 41. So gibasa ni magmaalimahon na, no? Sakto mo pastor iti. Hinanglan nga kita magmaalimahon sa pagpanatnag sa Dios sa iyahang mga ministry nga aduna tay watchful obedience. Careful ha, wala na sa atong passage. Watchful obedience, magbinantayong tanga magasunod. Oo na, in New Year, naagutay reflection and meditation. No? Kay, watchful ta, alert ta. Pag unsay message sa Ginoo, sunod. Watchful obedience. Kung di ta watchful, unsa may obedience ba mo? Ngayon na po ta, wala naman ito iingon. Umupoy ganahan. So wala ta himuon. No? Dili ta steward. Wala ta nag-value sa accountability nga gihatag sa Dios nga kaluwasan nato, sa grasya sa Dios nga gihatag nato, no? So, not only watchful obedience, but also faithful discipleship. Sa hutang tagahulat, no? Bahala kung unsay mga challenges, naglain-lain ng presidente, nag-away ng mga politiko, nagkawatanay sila diha. Sila rin ang sinutas Ginoo. Padayon diha punta nga